Hugot jokes muna tayo mga kababayan para maiba naman mga hugot sa politika. Kasi painit ng painit ang kampanya mga kababayan. Ito kwento sa kampanya noong aktibo pa sa politika si Juan Ponce Enrile. Sabi mga kababayan ni Johnny Ponce Enrile na nag-celebrate ng kanyang pagiging Jurassic. Kaedad ng mga dinosaurs, mga kababayan. Ay, Luluan, salute to you. Noong February 14, si Johnny Ponce Enrile, Valentine's Day pala pinanganak, 101 years old. Noong kanyang panahon na aktibot pa sa politika si Johnny Ponce Enrile, sabi ni Juan, sinabihan niya ng isang senadora na ako ay may asim pa. Nagpapasalamat niya ako sa kanyang sinabi. Pero anya, ikinalulungkot kong sabihin, hindi ako naasiman sa kanya. Yan mga kababayan, yung patama ni Juan. Alam po ninyo, itong si Lolo Juan, hindi naman sa mistiso po ito. Makita ninyo si Johnny Ponce Enrile, noong kabataan niya, talagang mistiso. Artistahin po si Johnny Ponce Enrile. Kinalulungkot ko anya na hindi ako naasiman sa kanya. O ngayon, dito na tayo sa ating topic. Sa mga susunod pong mga videos natin, para naman po, maging entertaining yung ating mga uploads. Kasi yung ating politika po, painit ng painit. Pero click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel kung hindi pa kayo subscriber. And share po ninyo para marami sa ating mga kababayan na mainit ang ulo sumaya. Dahil po sa politika, mainit na politika. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit nagbanta siya, pa-joke-joke na banta, ang joke ni Digong, kahit joke, isang malaking banta. Kasi yung joke niya nung panahon na kill, 30,000 po yung, more than 30,000 po yung na-EJK. Kaya tama, yung mga ginawa mga kababayan ngayon ng ating modern hero, si CIDG Chief General Nick Torre, pinailan po ng kaso si Digong, sedition charge. You see? O ngayon, doon sa Pasay City mga kababayan, sa Cuneta Astrodome, ginawa ang pang-apat na proclamation rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, naging comedian na po. Pero habang naging comedian siya sa kanyang pagsasalita, matindi pa rin po yung patama. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, before anya ako na magbigay sa inyo ng mensahe, sandali anya, tingnan ko muna, bilangin ko muna yung mga senador. Baka anya hindi na kompleto, baka anya natapunan na ng granada. Sabi ba naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Sinisilip-silip niya. Sinisilip-silip niya mga kababayan yung mga kandidato niya sa bagong alyansa ng Bagong Pilipinas. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Yan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kada pagsalita niya po dito sa proclamation rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, talaga pong dinudurog na si Digong at lahat ng kandidato ng Team China, Team Lagim. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, no need for bloody drive versus illegal drugs, crimes. Diritsahan po mga kababayan na pagdurog sa mga ginawa ng previous administration. Sa bagay, effective po yung paglaban mga kababayan ng ating administrasyon. Bloodless, drug war, pati sa paglaban sa krimen mga kababayan. And in fact, ito yung latest ngayon. Yan report ng ABS-CBN. Index crimes down by 21.71% in first 6 weeks of 2025 compared to the same period last year, sabi po ng NCRPO.
Kaya walang katotohanan po yung mga pinapakalat na mga DDS news, fake news, peddlers, na lumala ngayon, bumalik yung mga krimen at hindi naligtas yung ating mga kalye. Ganon sila mag-fake news, mga kababayan. Yan ang ebidensya. For the first 46 days of 2025, the Regional Police Office has recorded 667 cases of 8 focus crimes: murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, and kidnapping of the MB and MC, compared to 800 motorized vehicles, motorized cars, compared to 852 in 2024, or a reduction of 185 cases. Cases of homicide dropped by 50% from 24 cases to 12. Rape cases dropped by 41%, 41.57% from 166 to 97. Physical injuries declined by 38%, while murder cases decreased by 34.62%. In theft was reduced by 23.08%, sabi po ng NCRPO. Yan po ang patunay effective yung kampanya ng ating present administration sa paglaban sa mga krimen, kasama po yung droga. Itong mga krimen sa murder, rape, resulta po ito sa paggagamit ng pinagbabawal na gamot. Kabit-kabit po siya sa droga. Naging effective po yung kampanya, pero bloodless po siya. You see? Huwag kayong maniniwala doon sa mga sinasabi ng mga fake news peddlers, nitong mga DDS vloggers. At saka, yung isa pa sa nakaka-contribute sa mga karahasan, krimen po, yung pag-normalize ng violence tulad ng laging sinasabi, binabanggit sa mga public speeches ng previous administration. Lagi na lang patayan. Pati ngayon sa kampanya, gustong ipapatay, pa-joke-joke. Hindi po pinalampas yung joke ni Digong. Kinasuhan po ng CIDD chief ni General Torre. Hindi niya pwede na palampasin na lang ito. Yan. Hindi pwede yun. Hindi na pwede yun. Puro patay-patay na lang, tapos if they will be taken on their word, biglang sasabihin joke only. O ang latest na palusot, he is just expressing a legal opinion. Hindi na pwede yun. That's too much. Sabi po ni General Nicolas Torre. Our new hero, mga kababayan, mabuhay ka. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi ng ating Pangulo, tingnan ko muna niya yung ating mga senador dito. Baka nasabugan na ng Granada. Yan. Binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang nasasabugan ng Granada. Sabay banat, yan ang kaibahan ng alyansa sa ibang tumatakbo sa alala na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig na pagmumura. Talagang diniinan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung pag-normalize sa violence at pag-normalize, mga kababayan, sa pagsasalita ng masasama sa kapwa in public. You see? So ito na ang totoong pagkatao ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na sabi nila mabait daw, sobrang bait. Totoo naman po na mabait yung ating Pangulo. Pero may hangganan po ang kabaitan, lalo kung inaaboso na po ng paulit-ulit at paulit-ulit yung mga pagbabanta. You see? Pakinggan natin, mga kababayan, yung full speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pinanindigan na yung kanyang pagiging tigre ng norte. O di ba? Punong-puno po yung Cuneta Astrodome. Ayan po. Matindi po. Very organized po yung rally. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pamumuno. Sigaw, 12! 12! 12! 12!
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tiga Pasay, mga tiga Metro Manila. At nabisita po tayo ng marami na nanggagaling po sa iba't ibang lugar. Magsiupo po tayo at mga 2 oras itong speech ko. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kaya naman wala po kayong maririnig ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po Banat kayong agad po? maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, Pagmumura. nakita niyo naman po, narinig niyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan niyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Makikita niyo naman po ang galing ng aming hinaharap. Kaya malakas po ang loob ko para makaharap sa inyo at sabihin na iboto ninyo ang ating mga kandidato. Dahil napakagaling, napakahusay po at bukod pa ron, napakamabuti na tao lahat ng aming kandidato. Kung iisa-isahin po natin, alam naman natin, napakagaling lahat. Narinig nyo na yung kanilang mga achievement doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan, sa serbisyo publiko. At pag pinagsama-sama natin, lahat po na ito, ng napakagaling, ay nako, talaga naman, nakakagulat at nakakatuwa na makita na meron tayong mga nagsiservisyo sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan, ganito ang pag-aalala sa taong bayan, ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino. Tignan po natin ang ating grupo dito. Baka hindi po nyo nabibilang. Sabihan ko sa inyo, 8 po sa kanila ay naging senador na. Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Lahat po yan, dumaan na sa Senado. Kaya naman po, pagka nailuklok na sila sa kanilang posisyon bilang senador ulit, ay makikita po natin, hindi na po sila kumakapa-kapa sa kanilang trabaho. Alam na po nila kung ano yung gagawin. Alam na po nila ano ang pangangailangan ng tao dahil habang buhay na silang nagseserbisyo sa inyong lahat. 7 naman ang nanggaling sa House of Representatives na naging congressman. Nandito po, naging congressman, Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Hindi na po sila bagito sa ganitong klaseng trabaho, subok na sa mababang kapuluan at sa batasan. At meron din po sa ating mga kasama rito na umupo na sa tinatawag na Daming cabinet tao rank po. position. Punong-puno. Ibig sabihin, katumbas ng isang sekretary ng ating nakalihim ng isang departamento. Andyan po ang naging sekretary ng DILG, si Secretary Abalos, na napakaganda ang naging performance niya. Number 1, Andyan din Abalos. po. At, Iboboto natin. Naging Secretary Tulfo ng DSWD. At napakita sa atin, kaya po napakaganda po ng reputasyon ngayon sa buong mundo ng Pilipinas dahil tayo po ay matulungin sa ating mga kababayan. Sa po,
sa administrasyong ito. Siya po ang nagsimula niyan. Kasama din natin po si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. At siya po ay ang nagbigay ng tulong at nagdala ng lahat ng pangangailangan ng mga naging biktima, yung mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At kasama na rin natin si Senator Tolentino na dumaan din po sa MMDA na makita naman ninyo. At dahil napakahirap po na trabaho yan, kagaya ng nabanggit ni Mayor Benhor, ni Secretary Benhor, sinabi nga niya, ang kanyang tinutulungan pag MMDA ka ay lahat ng mga mayor, lahat ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan na nasasama sa Metro Manila. Kaya po, ngunit yung mahirap na trabaho yan ay nagawa na at maganda ulit ang kanyang performance. Alam nila ang gobyerno, kabisado nila mula sa matataas na posisyon at hindi na sila nagdadada na basta daldal ng daldal, gawa lang sila ng gawa, trabaho lang sila ng trabaho. Yung kabila, daldal ng They will daldalan. stand in the Senate not to oppose but to propose. Ibig sabihin, wala silang hinahangad na panggulo. Wala silang Patama na naman po. iniisip na pagwatak-watakin ang Pilipinas. Patama na naman kay Wala Digong. silang iniisip kung hindi ang pagkakaisa para sa kabubuti ng ating bansa. Correct. Durog na durog po yung Narinig kabila. nyo rin po, tatlo sa aming kandidato na naging gobernador. Andyan po ay yung aking kapatid, naging gobernador ng lungsod namin sa Ilocos Norte. At nandyan din po ang Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang napakalaking probinsya ay hinawakan din po ni Governor Bong Revilla. Meron din po tayo mga mayor ng mga malalaking lungsod. Andyan din si Mayor Abalos dati ng Mandaluyong kung saan nakatanggap ng karami-rami na pagkakakilala sa magandang pangyayari sa Mandaluyong. Andyan naman si Mayor Abby Binay na maraming dalampala galing sa Makati. At siya po ay humawak ng Makati, yung pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Alam niyo po, kung akakalain po ninyo na dahil maraming pera, maraming pondo, ang isang lungsod ay madali ang trabaho. Hindi po. Mas nagiging mahirap ang trabaho dahil sa dami ng kailangan gawin at sa dami ng kanilang mga iniisip na inisyatibo pampaganda ulit ng buhay ng bawat Pilipino. Andyan din po ang si Senator Tolentino na naging mayor naman ng Tagaytay. At huwag natin makakalimutan na alam niyo po, baka hindi niyo po alam, na ang unang Senator Soto ay si Senator Vicente Soto na galing naman sa Cebu. At hindi lamang yun, si Senator Soto rin ay dumaan din sa LGU, dumaan din sa local government. Ay vice mayor naman siya ng Quezon City. Kaya makikita ninyo, napakalawak na ang kanilang karanasan, napakalalim na ang kanilang dedikasyon sa trabaho ng pagseserbisyo sa publiko. Hindi po natin kinakalimutan ang ating mga kababaihan. Dahil apat po sa ating mga kandidato, apat po sa kanila ay babae. Hindi lamang po na pangkaraniwan ng babae. Matagal ko na pong kilala silang lahat. Ang titibay nitong mga ito, akala mo sa tapang nila parang mga sundalo. Kaya maaasahan ninyo na ipagtatanggol nila ang karapatan ng mga kababaihan at maririnig ang boses ng kababaihan sa Senado. Kung sa pambabatas naman, apat po sa kanila ay abogado. Ang abogado po, nandito si
Benhur Abalos, si Abby Binay, si Pia Cayetano, si Tol Tolentino. Puro po magagaling na abogado, sanay na sanay sumulat ng magagandang batas na hindi na kailangan pag-aralan ang mga bagong pangangailangan, ngunit alam na nila dahil nasubukan na nila at nadaanan na nila. At ang problema lamang, pagka ito nasa pagsama-sama mo mga abogado, alam mo naman, magkasama po lahat yan. At laging magandang usapan. Hanggat napunta ang usapan na nagtatalo sila kung sino yung pinakamagaling na abogado. Yun lang naman ang problema. At sa panggagaling sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, tignan po natin kung saan sila po nanggaling. Unahin po natin si Senator Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at Jensan. At si Erwin Tulfo naman na Dabawenyo ay siya'y lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu, kung saan na destino ang kanyang ama na naging bayani ng Pilipinas. Ang nanay naman namin ni Aimee ay, alam nyo naman siguro, si Imelda, 100% waray po. At alam natin, baka hindi nyo po nalalaman, na ang mga ninuno ni Camille Villar, sila po ay nanggaling sa Iloilo, mga Ilonggo po. Mga kababayan, malinaw po sa kanilang pagtalumpati at sa kanilang mga pinapanalangin para sa ating bansa na kung ano ang direksyon ng alyansa. Ito ay ang kaunlaran. Hindi pag-aaway-away, hindi ang pag-aapi. Ang kailangan ay mag-unlad. Patama na naman po. At Pag-away-away, sigaw. mga At api. ang kailangan po natin ay solusyon. Hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala Yun. namang kinalaman at wala namang... Walang kabuluhan ng mga salita. kandidato ng alyansa ay din sa pagtataguyod ng interes ng kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo. Tayo kailangan sumunod Patama sa Team kahit China. na sinong mga dayuhan na kahit ano pang sabihin Team nila. Lagim, Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan pumatay ng libong-libong Pilipino. May tamang paraan durog para po si tiyakin Digaw, ang kapayapaan Team Lagi. At yun ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Sa ekonomiya naman at sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa illegal na mga industriya tulad ng Pogo na naging pugad at karahasan. Tapos, Ang solusyon po ay na trabaho, disenteng sweldo at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya tayo na, magkaisa muli tayo kagaya ng ating ginagawa kapag tayo'y nakaharap sa krisis. Magkaisa po tayo at sabay-sabay natin tulungan, suportahan at iboto ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pasay! Mabuhay ang Metro Manila! Mabuhay ang alyansa! Maraming salamat po sa inyong pag-ibig. Sa alyansa para sa bagong durog na durog po yung Team Lagim, Team China, pinolbos ni PBBM. At makikita ninyo, kahit yung presentation, yung programa po ng alyansa,
para sa Bagong Pilipinas po. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Very organized. Tama itong observation nitong isang netizen. Sabi ni GC po nung barangay, sino ang organizer ng alyansa ni PBBM? Ang galing! At maganda ang entrance ng mga candidates ha? Pati yung pakilala ni PBBM ng background nila. Sarap makinig, napakalinis. Appreciate ko, walang oras na nasayang. Di gaya ng iba dyan, ginawang preaching pero murahan, letse. Nakita ninyo yung presentation po, napakaganda. Parang nasa nasa studio ng isang programa sa telebisyon. Walang lull moments. Pati yung yung background nila sa stage, yung giant screen ng television, tapos nandun yung mga pangalan and pictures ng mga kandidato na nawawala tapos tumataas para may attraction mga kababayan. Takaw tingin talaga po. Very catchy mga kababayan. So tingin ko may director silang hinair para dito po purposely para sa kampanya. I-compare naman po ninyo doon sa kabila, sa grupo ng Team China. Napaka-disorganized. Kung yung takbo nga lang po ng kampanya, hindi organized, hindi maayos, maayos pa kaya yung Pilipinas? Kaya po, makita ninyo, sa panahon ng previous administration po, disorganized, sabi dito sa amin, na maransiwal. Kasi magulo, pati yung isip nila kasi magulo. Punong-puno kasi ng pag-iiganti at kasakiman, mga kababayan sa politika at sa poder. Yan ang lahat nasa isip nila. Lahat pang personal po. Ang pinaglalaban po, personal na nilang interes. Malinaw po sa statement ni Bato, ni Bongo, pati ni Mocauso nung panahon. Ano mga statements nila nung panahon, no? Sabi ni Bongo, nung sapa siya, I will serve the president until my last breath. Kaya si Bongo po, iboboto ninyo siya? Hindi man po siya senador ng Pilipinas. Unang-una, Chinese. Bongo, kaya nga po walang statement siyang maanghang sa mga pagsasamantala ng China sa West Philippine Sea. Hindi man siya po senador ng Pilipinas. Senador ni Digong. Ang pinaglilingkuran niya po, interest ni Digong, interest ni Sara. Kaya malinaw ang statement. I will serve the president until my last breath. Sabi ni Bato de la Rosa, pagsiservisyoan ko si Presidente hanggang sa dulo ng walang hanggan. Asa pa kayo? Kaya anong asahan natin dito sa impeachment trial po? Kaya sabi nga ng House Prosecutors, pinag-iisipan nila na ipa-inhibit po itong mga senador na to kung manalo. Kung matalo ito, mabuti. Kaya nga po ang kampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang pakiusap niya 12-0 para sigurado po ang conviction ni Sara Duterte. Ano sabi ni Mocauso? Handa akong ipagtanggol si Presidente hanggang kamatayan. O ito ang maganda. So yung statement ni Senator Miriam Defensor Santiago, I don't mind dying for the Filipino youth and nation, but I certainly don't want to die for politicians. Yan ang matinong politiko. Di ba? Ready to die for the country, for the youth, for the people. Pero for politicians, sabi ni Miriam Defensor Santiago, never anya. Tama pa? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Tinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po.
Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.